tingnan niyo. Andiyan ang presidente. Ayoko sa'yo! Bitawan mo ako! Ayoko! Huwag nang lumaban. Bitaw! Makinig ka! Bitawan mo ako! Walang tutulong sa'yo! Bitaw! Bitaw! Ako! Bitaw! Presidente, siya po ang umakit sa akin. Hayop! Dapat lang! Vice President Reyes, tingin mo ba sa akin tanga? Matagal nakitang minamanmanan. Kalag ka rin siya at ipakapon. Presidente. Hindi po, Presidente! Ayoko po! Habis mo. Siyempre sa pulisya, para matakot siya. Presidente, nasa labas po ang matanda. Di ko po alam ang balak niya. Nako, Marian, bakit puro babae sa kumpanya? Paano siya makakahanap ng asawa? Iho, pwede ba mag-connect sa WeChat? Hello, Ma. Unang araw ko ngayon sa Fortune Dynamics Corporation bilang intern, 3,000 ang buwan ng sweldo. Pero huwag kang mag-alala, magtatrabaho akong mabuti para alagaan ka. Ang manyak. Hoy, Lola. Tuturuan kita. Ma. ayos to. Ito na. Pinayagan mo kong i-egg ka kahit di mo tinanong. Di ka ba takot na baka manloloko ako? Mas marami namang mababait. Tsaka mas mabuti kung maraming kaibigan. Nakakatuwa ka talaga! Gusto ka ni Lola. Add tayo! Scan ko na po! Francis, anong ginagawa mo? Bakit di nagde-deliver si Emil Santos at nandito sa Tagumpay Holdings para suminghil? Dapat sa mas bata, lolo pa at janitor pa. Ang baduy mo naman. Bakit ganyan? Oo nga. Ang babaan ng ugali mo. Nagtatrabaho ka pa sa Tagumpay Holdings. Ipapakancel kita sa apo ko. Janitor ka lang. Aakinin mo pa ako. Ipapakancel? Alam mo ba kung sino ako? Nabaliw ka na ba? Ikaw. Ikaw! Teka, walang masama o mabuti sa trabaho. Bilang team leader ka sa Tagumpay, dapat mo pang alagaan ang imahe ng kumpanya. Bakit mo nagawa? Ay naku, Tinuturuan mo ko? Karapat-dapat ka ba? nakapagtrabaho na ako sa Tagumpay, syempre, dapat ko itong ipagtanggol. Nagtatrabaho? Ayos lang. Di ka tatagal rito. Huwag ka nang magmaliris pa. Heto. Gusto mo kong saktan? Sige nga, saktan mo ko! Saktan mo ko! Emil Santos, gusto ko yung itsura mo na naiinis ka, pero wala kang magawa. Dati sa eskwelahan, base lang sagrado. Pero ngayong nasa lipunan na tayo, dapat alam mo na may pagkakaiba talaga ang mga tao. Signature. 3 buwan na tayong hiwalay. Huwag mo na kaming guluhin ni Francis dito sa kumpanya. Ay naku, tingnan mo. Hayaan mo na kami. Please. Nina, mali ka na naman sa kanya. Nilalandi niya ang lola janitor na to. Hinihingi pa niya ang WeChat nito. Nakakatawa. Signature. Bakit mo ginagawa to? Nakakahiya naman to. Lumayas ka na! Teka. Nakakahiya. Di ba nakakahiya na nag-check-in kayo nung kami pa?
signature. Gusto mo ba akong sirain? Nasa phone ko ang ebidensya. Gusto mo bang ipakita sa lahat para humusga? Interesante to. Jomar, mas magaling talaga si Frances kaysa sa'yo. Nagpili lang ako ng tama na ginagawa ng lahat ng babae. Alang-alang sa nakaraan nating pagmamahalan, hayaan na natin ang lahat. Pakiusap? Totoong nagmamahalan kami ni Frances. Ay, halatang parehong walang kwenta. Parehong basura. Parehong bulok. Tapos nagmamahalan pa. Pwe! Ang galing magsalita ng lola. Nakakatawa. Lumayas na kayo. Nakakadiri kayong tingnan. Edmund Santos, umanda ka, makikita mo. Ang galing mo, gwapo. Lola, ayos na po ba kayo? Hay, ang pagtawag mo yan, gustong gusto ko. Tawagin mo pa ako. Iho, gusto mo ng asawa? Anong pangalan niya? Emo Santos, bagong empleyado sa sales. Mabihira na ang matapang ngayon. Bigyan ng pabuya. Baka alam ang status ng lola. Nagpapanggap lang, hayaan mo. Ay, masyado kang nag-ingat. Nga pala, nad-ed ng lalaki ang lola mo para maghanap ng asawa mo. Ba't pa siya nagmamadali? Balita ko, uwi na. Si Junior Santos, may engagement ba kayo? Sa lalaking yun, di papayag ang lola mong pakasalan mo siya. Lola, ilang beses ka nang pinakilala sa iba, wala ka man lang nagustuhan. Si kuya pa rin ang gusto mo? Papa! Huwag kang umalis! Nasa ospital si Mama! Kailangan ta namin! Kayo mag-ina. Huwag niyo akong pabigatin. Huwag mong pabigatin si Mama! Umalis ka na! Sapat daw nang lumipat at nawala ng balita. Baka di ko na siya makita. Hello, Lola. Bumaba ka rito. May nahanap akong asawa para sa'yo. Sige. Hapo ko. Parating na. Maghintay ka lang. Di pwede, di talaga. Di ko pa nakikita ang apo nyo. Paano kami magpapakasal? Unang araw ko pa naman, di ako pwedeng malate. Aray, sakit ng ulo ko. Lola, ayos na po ba kayo? Ay, sa ospital na lang po tayo. Ay, huwag na. Sakit ko na to. Pag nakita ko na ang apo ko, ayos na ako. Aray. Lola. Anong nangyayari? Hirap huminga. Mabilis ang tibok ng puso. Kuya, paglaki ko, ikaw na lang pakakasalan ko, pwede? Sige, para lagi kitang protektahan habang buhay. Siya ba? Parang siya nga. Lola, siya ba ang lalaking ipapakasa mo sa akin? Liza, kailangan mong pakasalan siya ngayon. Kaya ba sigurado kang pakakasalan mo ko?
Mali ka, di pa ako pumapayag. Hoy, Rafa. Mabait ang apo ko. Di ka magsisisi. Panalo ka. Lola, ngayon lang po kami nagkita. Di ko pa siya kilala. Ako lang ang pumapalag. Bakit? Di ba ako bagay sa'yo? Di ko sinabing di tayo bagay. Kung bagay tayo, bakit ka tututol? Tuto-san. Teka, anong tutol ko? Sa talinong yan, ipapakasal mo ko? Mabuti na yung bobo. Swerte ang mga bobo. Anong pangalan at edad? Anong trabaho at saan nakatira? Sabihin mo. Ako si Rafael de la Cruz. Natatrabaho sa Fortune Dynamics Corporation. Bagong empleyado sa sales. 11-4 na po ako. Probinsyano. Nagtatrabaho sa baybayin ng magulang ko. Ako si Miguel Ocampo. Di supari na rin ako. Nagtatrabaho rin sa Fortune Dynamics Corporation. Taga rito. Ang tada na. Bagong empleyado ka rin? Saang departamento ka? Wala kang pakialam. Dahil magkakilala na tayo, pwede na tayong mapakasal. Uy, teka lang! 机铁。Unang araw sa trabaho, nakasal sa labas. Hindi pa nakapasok. Paano ko sasabihin sa magulang? Mag-alay pa ako ng insenso sa pamilya. Naku, salamat sa biyaya. Salamat sa biyaya. Sa wakas, nakasal ka na rin. Magpakabait ka sa asawa mo, ha? Lola? Nakikampi ka na agad sa kanya. Parang siya pa ang kawawa. Sus. Nakikampi. Lola, di pa nga nagsisimula. Emil, regalo ni Lola to. Lola, may $1 million dito. Ano to? Isipin mong dowry mo. Tanggapin mo, Emil. Di ko matatanggap to. Di mo man lang tatanungin kung magkano. Tutanggi ka na. Itinuro sa akin ng magulang ko, dapat kumita ang lalaki gamit ang kamay, magsikap at magyaman. Kahit magkano yan, di ko matatanggap. Ganun ba siya katanga? Kung ayaw mo ng pera, ipamimigay ko na lang to sa inyo. Basta magmahalan kayo. Palalimin ang samahan. Uwi na ako para matulog. Maaga akong gumising ngayon. Miss Ocampo, umulista si Lola. Pasok tayo at maghiwalay. Nagpakita na ang tunay na kulay. Magkano ang compensation mo? Compensation? Kakapasok ko lang. Wala akong pera. Di ba niya alam kung sino ako? Paano kung ayaw ko? Magpapakipot ka pa? Kailangan ko. Mag-divorce tayo. Saka na pag may oras. Sige, add muna kita sa WeChat para madali tayong mag-usap. Takot ka bang di ako mag-divorce? Huwag mag-alala, di kita babalikan. Akala mo ba gusto kitang pakasalan? Bakit bigla kang nagalit? Uy, Emil, ang tapang mo ah. First day pa lang, late ka na. Patay! Ito ba ang workstation mo? 3 months ang probation. Good luck! Salamat. Grabe, napagod ako. sinong uminom ito? Ako, kahit halikan pa tayo ngayon, ba't ka nag-aalala?
Ang daming magaganda sa department natin Kaya pala gusto ng mga lalaki na magtrabaho rito. Parang heaven ng mga lalaki to Ang president natin ang pinakamaganda sa top 4 ng lungsod ng Silangan. Para siyang sikat na artista. Doon mo makikita ang tunay na ganda. Di ko pa narinig o nakita. May picture ka ba niya? Medyo misteryoso siya, kakaunti ang info. Ano pangalan niya? Isa-search ko sa internet. Oy, Papasok ka ba o nanonood ng magaganda? Punta ka na kay Supervisor Leo. Late ka na sa unang araw. Baka magalit siya. Ang galing mo, Enrico Santos. Maniligaw agad sa unang araw. Ang ambisyon mo naman, President. Sige, Manong Francis. Tatanggalin ko siya para ipaghiganti si Francis Chan. Magkakampi tayo, di ba? Emir! Tara! Hari kayo! May kamag-anak ka ba sa ibang departamento? Kilala ko si Maya Tesay. Sabay kami nag-interview. Wala na po. Magkakampi tayo. Huwag ka nang maglihim at magpanggap. wala po talaga. Supervisor, tungkol dito. No oras kang late. Akala mo ba asawa mo may-ari ng kumpanya? Punta ka na sa HR para mag-resign. Supervisor, sabi sa interview flexible ang sales. Ayaw maniwala. Isa ka lang na walang koneksyon na probasyonaryo. Madali kitang matapakan. Lumayas ka na. Pasta lim. Oh, sige, gets. Asan na? Ituloy mo ang deal sa Timog Digital Solutions. Ito na lang ang tanging chance mo. Sige. Para ikaw ang masisi. Para may silbi ka pa. Di pa ba tapos ang deal sa Timog Digital Solutions? Isa si Chairman Famin sa matandang laseng ko. Pumunta mismo ang sales director. Nagkasakit pa sa tiyan, pero walang nangyari. Umasa ang kumpanya sa bagong negosyong ito. Dapat agad. Pinadala ko na ang mga magagaling na sales staff. Schedule mo si Chairman Furman. Ako mismo ang pupunta. Pero kasal mo ngayon. Paano peke ang kasal para kay Lola? Tutuloy pa rin ang honeymoon? President Ocampo, kahit ikaw ang president ng Tagumpay Holdings, kung mahina kang uminom, wala akong pake sa posisyon mo. Ubusin mo muna ang senbaso bago tayo mag-usap. Patay, ang lakas ng alak na to, di ko kaya. President Ocampo, sa kanyang antas ng pag-inom mo, huwag na lang. Ang totoo, sa lungsod ng Silangan o sa buong bansa, wala pang nakakatalo sa akin sa pag-inom. Umuwi ka na. Dito siguro. Bakit nandito siya? Para makipag-partner? President, wag na po. Mapapahospital ka lang.
Chairman Fernando, late po ako. Isang bote po. Tito. Di ako lasing. Kaya ko pa. Iho! Ang galing mo! Matagal na akong umiinom, pero natalo mo ako. Sa susunod ulit. Chairman Fermi, basta masaya kayo. Tagal ko nang di nakatikim nito. Pumunta ka sa opisina bukas para pumirma. Salamat, Mayor Fermi. Tawagin mo kong kuya. Walang tigil sa inuman ng magkaibigan. Magkapatid na tayo mula ngayon. Sige, kapatid! Kuya! Kapatid ko! Kuya ko. Uy, nandito na ang kotse. Paalam, kuya. Akala ko malakas siyang uminom. Puro trabaho lang pala. Kundi siya. Ako sanang lasing na to. Huwag mong sabihin yan siya. Di ba peke ang kasal niyo? Bakit parang naaawa ka pa? Patay, nakalimutan kong nag-iiba ugali niya pag lasing. Naku. Emil Santos, bakit ka lasing na lasing? Darhin na kita sa ospital, ha? Bakit ang ganda mo? Diwata ka ba? Namatay ba ako sa gutom? Maliliit na order lang yan. Bakit kailangan mong pumatay ng sarili? Parang asawa ng president paglasing. Na-in-love ba siya sa kanya agad? Anong maliliit na order? Palalayasin ako pag di ko to natapos. Simula ko ang Harmonia Group. Paano ko bubuhayin pamilya ko? Paano ko bubuhayin asawa ko? Ha? Marco Lim! Tanggalin mo rin ang sales director! Ha? Bakit? Kung nakuha niya ang kontrata, kailangan pa bang ganyan ni Emil Santos? Tanggalin mo siya! May punto ka. Pero, President, lasing ka. Maghintay ka muna. Talagang malinaw ako. Tanggalin mo siya. Basta, ayoko makita pa siya sa kumpanya bukas. Sige. Tsaka, alamin mo, kung sinong nagbigay ng mahalagang kontrata sa baguhang empleyado, gusto ko malaman bukas. Huh? Sabi mo, maliliit na order lang, pero halatang-halata naman. Ba't ka pa nakatunganga? Buhatin mo na siya sa kotse. Baka sipunin siya sa sahig. Emil Gutierrez, masakit ba ulo mo? Aalalayan kita?
Kung mailabas ang video na to, sinong maniniwalang ganito kaiba ang president paglasing? Sa labas tigre siya, pero pusa lang pagkasal. Nga pala, kasal nila ngayon. Naku. Kahit mahirap ang honeymoon, dapat may seremonya pa rin. Para di pagsisihan pagtanda na di kayo nagkasama sa unang gabi. Basta, congratulations sa inyo! Huwag kang umalis, Papa! Papa! Huh? Kuya, ikaw nga! Ang tagal kitang hinanap! Anong nangyari? Nasaan to? Di ko na kaya. Agos na. Every minute I know you. Rafael, ba't ka pumasok? Labas! Bakit ka nandito? Di ka pa ba nakontento? Pimpa? Teka, bakit tayo magkasama? Naalala kong uminom ako ng 2 bote kagabi, tapos nawalan ako ng malay. Kaya di mo na maalala ang nangyari kagabi. Ang nangyari kagabi, ibig mong sabihin, nagdalik tayo. Lumabas ka! Pabibihis na ako! Nagdalik ba talaga tayo? Magkaibigan lang kami. Paano kami magtatagpo? Sayang, di ko maalala. Kung may nangyari nga sa atin kagabi, pananagutan ko. Wala nangyari at huwag mong sabihin ang nangyari kagabi, kundi papatayin kita. Oh, di ko sasabihin. Di talaga personal yan. Walang dapat sabihin. Kung di ka naniniwala, sumusumpa ako. Wag na. Pwede ka nang umalis. Oh, Oh, nga pala. Pinapapirma ka ni Chairman Fermin sa umaga. Huwag kalimutan. naayos ko na. Wala ka talagang naalala. Totoo, di ako nagsisinungaling.
Pero naalala kong kausap po rin si Chairman Fermin. Kung ibibigay mo sa akin ang kontrata, paano ka na? Eddie, ibigay mo sa akin ang kontrata. Mahalaga tong kontrata para manatili sa Tagumpay Holdings. Pero mag-asawa na tayo. Dapat ko siyang tulungan. Pag ayaw mo, wag na. Di naman siya ayaw. Kunin mo na. Talaga? Ikaw? Mahalaga rin to sa'yo. Maraming trabaho. Hahanap na lang ako. Tutal sa Tagumpay Holdings, matatanggal din ako. Matatanggal? Unang araw mo pa lang, sino may karapatan? Hey, wag mo nang intindihin. Matatag ako. Akala mo ba gusto kitang pakialaman? Tsaka, di ko na ayos ang deal kay Chairman Fermin. Kunin mo na lang ang kontrata. Milolo Komoko. Naku, kinabahan ako. Ang plastic mo. Nandidiri ako sa'yo. Umalis ka na. Hanggang ngayon, si Emil ay nakabuntot at tumakas sa hotel para takasan si Nina. Jemmy, alam kong gusto mo pa ako. Pero, pwede bang wag mo na akong guluhin? Natatakot ako. Malapit nang ma-expire ang order mo. Order niyo po. Nina, ba't ka nandito? Di ba naghahanap ka ng trabaho? Masama, pakiramdam ko. Kaya nagpahinga muna. Nina, tingin mo ba sa akin tanga? Kung hindi ikaw, sino pa? Ilang beses na kaming nag-check-in ni Nina. Ikaw, na yun ay sobrang laki na ng sungay mo. Nina, totoo ba yan? Di ko kasalanan to. Wala ka man lang matinong trabaho. Sobrang hirap ko sa'yo nitong mga taon, alam mo ba? Gusto mong maghiwalay? Sasabihin mo sa akin? Para sa'kin, nagde-date lang tayo. Di pa tayo kasal. Di ko na kailangan magpaliwanag sa'yo, di ba? Sige. Di na ako maghihintay. Nina, sa taong niya na walang mararating. Ba't mo pa siya pinapansin? Tara, subukan natin ang bagong posisyon. Chanel Lacson, makinig ka, wala akong interes sa'yo. Huwag kang mag-ilusyon. Tsaka, sa sarili mo na ang landas mo at sa sarili ko na ang landas ko. Huwag mo kong guluhin. Baka pagbalik mo sa kumpanya, wala ka na tang mapuntahan. Di mo dapat hawakan ng Melody Corp. Hintayin mong matanggal ka. Chairman Francisco, pirma na. Ayos na lahat. Sige, nasa office na ako. May bigat daw na inassign sa'yo kahapon. Wala namang bigat. Chairman Francisco na, Salzburg e-commerce. Oo nga. Hey. Balita ko, lumuhod na si Team Leader Felix Castillo. Di rin nakuha. Ano ka ba? Kuya ko si Chairman Francisco. Uminom kami kagabi. Ayos na ang kontrata. Kakakuha ko lang. Talaga? Bata pa, ang yabang naman. Di mo nga kilala si Chairman Francisco. Paano ka makikipag-partner sa kanya? Isang araw pa lang si Rafael de la Cruz. Kung nakuha niya, imposible yan. Nagsisinungaling ka ba? Di maganda yan. Rafa, sa buhay, dapat maging tapat ka. Masama lang sa'yo ang puro imbento. Dino, hayaan mo na siyang magyabang. Sabi na ng supervisor, pag di niya nakuha, uwi na siya ngayon. Pag di niya nakuha ang deal, uwi na siya ngayon. Paano mo nasabing di ko nakuha? Tsaka Team B ka, Team A ako. Huwag kang makialam sa akin. Huwag magpanggap, di ako naniniwalang kontrata yan. Iligpit mo na, gamit mo, at bumalik ka sa pagde-deliver. Mukhang may ingay si Ate Siete rito.
Supervisor, sakto ang dating mo. Sabi ni Emil Santos, nakuha niya ang deal sa board at ibibigay na sa'yo ang kontrata. Ang galing ng batang to. Halika, pakita mo ang kontrata. Ang lupit talaga ni Chairman Fermin. 100 million ang deal. Grabe! Emil, 1 million ang simula ng commission mo. Emil, may girlfriend ka na ba? Ano sa tingin mo sa akin? Emil Santos, ang galing mo naman. Di nga kaya ng buong sales department to eh. Hey, Francis Chan, paano ka naging team leader ng Team B? Mas magaling pa ang baguang probasyonista. Imposible! Di siya ganyan kagaling. Amihan, 1 million talaga ang commission niya. Ang laking pera niyan. Emil Santos, nakita ko na ang signature ni Chairman Fermin. Peke yan. Nakita ko na ang pirma ni Chairman Fermin. Peke to. Pack? Imposible. Kakausap ko lang kay Chairman Fermin. Nakita ko mismo na pumirma siya. Imposibleng peke to. Tatawagan ko siya ngayon. May mali ka, pero ayaw umamin! Ayaw magbago! Di kailangan ng Aguila Group ng empleyadong tulad mo. Tanggal ka na. Ibigay mo ang ID mo. Di ako amin hanggat di pa napapatunayan. Oo nga, Supervisor. Di po nagsisinungaling si Emil. Ang tapang mong pagdudahan ng boss mo, tanggal ka na rin. Lumayas na kayo. Baka tawagin ko ang guard. Tanggal? Anong ginawa ni Mayat? Harapin ang sariling gawa. Matagal ko nang alam. Sus! Nakakatawa. Wala kang kakayahan. Magaling ka lang magpeke. Ngayon, hindi ka na pwedeng mag-Skyline Corp. At ibabawal ka sa buong industriya, umuwi ka at mag-deliver ka na lang. Akala ko may 1 million na commission siya. Buti na lang peke. Ferdy, sumunod ka sa akin. Tayong iba, gawin niyo na ang trabaho niyo. Bakit ang hirap ng buhay? Emil, naniniwala ako sa'yo. Siguradong gusto lang ni Leo Rivera ang sales mo. May masamang balak siya. Tiwala ka talaga sa akin? Walang fake contract. Naiwala ko ang resume ko nung interview. Ikaw pa ang nag-abot sa akin. Ang bait mo? Imposible manloko ka. Sayang, wala akong kilala sa Tagumpay Holdings. Wala akong magawa. Ang swerte niya sa babae, ang ganda pa ng babaeng yon. Bahala siya. Wala naman kaming relasyon. Tara na, nakakainis siya. Paulo, dahil lang to sa tito mo. Kinuha ko ang credit ni Emil Santos. Para sa'yo to, magpakitang gilas ka sa president mamaya. Tito Leo, gagawin ko ang lahat. Pag umasenso na ako, siguradong may makukuha ka rin. Director, pinapang-arap ng president ang Metro Digital Solutions. Lahat na nakipag-usap noon ay nabigo na yung napirmahan mo ang kontrata, tiyak na matutuwa ang president. Kahit anong pabuya o promosyon, makukuha mo yan. Rurok ng buhay! Nandito na ako! Totoo nga ang ganda ng president. Mas bata at maganda sa... Inakala ko, pag daging mahalaga ako, madali ko siyang mapapangasawa. President, mga empleyado po ng sales team, may mahalagang iuulit po sila. Sabihin nyo.
President, ito po ang kontrata ng Timog Digital Solutions. Dapat po ibibigay sa sales director, pero bigla po siyang tinanggal kagabi. Kaya dito na po namin iuulat. Pinaalis ni Gino Lim ang sales director na si Yani Lim. Bakit niya? Kung kaya niyang asikasuhin ng deal, kailangan pa bang gawin to ni Edwin Tan? Pinaalis ko. Pinaalis ko na! Pangarap ko ang Metro Digital Solutions. Ibibigay ko ang anumang pabuya. Gusto ko pong mag-executive office para maglingkod sa inyo. At maglingkod sa inyo. Madali pero gusto kong kumpirmahin. Ikaw ba talaga ang nakakuha ng kontrata? Sige, kakausapin ko ang direktor. Di ako naniniwalang walang mabuting executive sa Fortune Dynamics Corporation. Baka tinanggal na kagabi ng presidente ang sales director. May, ganun ba? Ako kaya ang source ng chismis. Anong bagay hindi ko alam? Hey, paano ka na kung wala ako? Ang sungit ng presidente. Siguradong interesante ang babaeng yan. Sayang, tatanggalin na ako bago ko pa siya makita. Paano kung diretso tayo sa presidente? Papansinin ba ng presidente ang ganito? Sige, subukan natin. Tara. Tara! Ikaw ba talagang nakakuha ng kontrata? Busy executive. Di niya malalaman ang mga bagay sa sales. Expert President, sumusumpa ako. Ako talaga ang nakakuha ng kontrata. Hindi ako nagsisinungaling. Wala bang parusa yan? Ang hina naman ng sumpa mo. Kung nagsisinungaling ako, patayin ako ng kidlat at iban ni King Alan. At masagasaan pa sa daan at takasan ng asawa. Di naman niya malalaman ang totoo. Ba't ako matatakot? Ang kapal ng mukha, walang kaba sa katawan. Nakakabilib talaga. Malayo ang mararating ng taong to. Mabuti, naniniwala ako sa sales sa harap ng lahat ng empleyado. Ibibigay ko ang pabuya mo. President Ocampo, Chairman Fermin ang may pakay May patakaran? Bago mag-usap ang negosyo, dapat ubusin ang senbaso para makasali sa usapan. President, parang di niyo ko tiwalaan. Hindi naman. Gusto ko lang ipakita ang galing mo. Dapat tanggap ka ng lahat sa executive office. 1 milyon patas ang sahod sa executive office. Francis Chan, dapat maguha mo ang chance na to. Paso lang. Hilo na ako noon. Pero para sa executive office, lalaban ako. Lagot, tapos na ako. Amihan, pagpasok mo, sumuka ka na. Paano mo pa masisiyahan si Chairman Fermin? At mapapirma ang kontrata. President, kaya ko pa. Kaya pa. Ang hinamang umino. Mas hina pa sa akin. Di ba si Emil Santos ang kumuha ng Timukan Luran Digital? Sobrang nagsikap ni Emil Santos. Tapos inago mo lang ang credit na yon. Ramon, nakakadiri ka talaga. Hello, President. Hello, President. New sales staff po. Si Emil Santos. Hey! Siningyo ng ganda nating President si Francis Chan sa sales. Tuloy natin si Francis Chan. Paano nalaman ng President na nandito si Francis Chan? Sige na. Tara! Tara! Anong kalokohan yan? Medyo off lang ako ngayon. Napakahirap ako para sa Destiny Group. Sa deal na to, nagpakasakit ako sa alak. Wala ka pang pagsisisi. Si Emil Santos ang nakakuha ng Metro contract. Secretary Lacson. Iban siya. President, pakinggan niyo ko! Francis Chan, pinagkatiwalaan kita, pero nandaya ka sa sales! Bakit mo ako binubugbog? Sinong kinalit si Tito Ramon? Lumayas ka sa Skyway Group!
Bugbugin kita pag nakita kita! Ikaw ang nagutos sa akin tapos nagpapabait ka! Carlos Rivera, pinatay mo ako! Anong kalukuhan yan? President, 5 taon na akong napakabuti sa pelikula holdings at hindi ako kailanman ng taksis sa kumpanya! Pinadala mo ang baguhan lang na si Emil Santos para sa malaking kontrata ng Timog Digital Solutions para lang pagtulungan siya. Ano pang dahilan mo? Para maturuan siya. Wala siyang kwenta. Tapos tinanggal mo pa. Junior Rivera, akala mo ba dahil sinampal mo ko, ligtas ka na? Asa ka! Kung tatanggalin, pareho tayo! Tanga! Kung hindi lang dahil sa tito mo! Wala ka ng kwenta! Secretary Lim, tanggalin mo silang dalawa. Pati ang mga kapitbahay ni Francis Chen sa kumpanya. Ang daming tao. Mukhang nasa trust core na si Francis Chan. Ay, siya ang president. Nakita ko na ang likod niya. Di ko inakala na ipagtatanggol ako ng president. Paano na naman ng president? Ang bilis naman. Ayos talagang president. Bilis, lapit tayo. Unang beses nating makikita ang boss bilang junior staff. Tara. Bakit pamilyar ang likod ng president? Ang lapit ng batang to. Makipaglandian sa ibang babae tapos harapin ang asawa. Patay to! Ano yun? Wala. Hindi pa kayo pwedeng pumunta? Maghintay sa conference room? Ipahubaya mo na sa ibang natitira. At sabihan si Rafael de la Cruz na bumalik sa trabaho. Childhood friend o love at first sight. Sino ba talaga pipiliin? Anong love at first sight? Anong pinagsasasabi mo? Si Rafael de la Cruz. Pinaginitan mo pa ang 2 empleyado. Para lang ipagtanggol si Rafael de la Cruz, di ba? Bis lang sa sitwasyon. Wala akong pinasok na personal na emosyon. Toto! Rafael, masakit ba ulo mo? Ipamassage ko? Ang tapang mong i-video to. Paano malalaman ang nararamdaman mo kung hindi? Ang nasa puso ko ay sarili ko lang. Tungkol sa pag-ibig, pag-isipan mo mabuti. Nga pala, ibibigay pa ba ang komisyon ni Rafael de la Cruz? Ikaw na, bahala. Tsaka, wala pang boss ang sales department. Gawin ba natin siyang boss? Sky, napansin ko. May gusto ka kay Rafael de la Cruz, di ba? Anong gusto? Huwag kang mag-imbento, asawa mo siya at hindi ko siya type. Panggap lang ang kasaw namin. Maghihiwalay din kami. Kung gusto mo siya, pwede mo siyang ligawan ngayon. Wala akong pakialam. Toto! Sige, kung payag ka na, piligawan ko na siya. Tsaka, maaga pa para maging direktor si Martin, pero pwede siyang maging team leader, di ba? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Anong nangyayari sa akin? Maha, may promotion ka raw, kaya bumalik agad ako pagkatapos ng meeting. Mahal, bakit parang di ka masaya sa promotion mo? Gusto mo bang i-celebrate natin mamaya? Janine, di mo pa lang, no? Na-fired si Chris kasi inangkin niya ang credit ni Rafael. Francis, totoo ba ang sinasabi nila? Hindi lang siya tinanggal, blacklisted pa siya sa industriya.
Baka balik ta rin ng tadhana. Balang araw, magsisisi ang Skyway sa pangtatanggal sa akin. Nina, mag-impake ka na. Sumama ka sa akin. Mamiya, di pa tapos ang project ko. Di pa ako makakaalis. Huwag mong kalimutan, ako ang nagpasok sa'yo rito. Ngayon, di ka na nakikinig sa akin. Bakit siya makikinig sa'yo? Bongchan, nakakatawa ka. Gusto ka lang niya dahil may future ka sa Tagumpay Holdings. Na yung blacklisted ka sa industriya, maghihirap ka na lang. Taka lang sasama sa'yo. Emil Santos, may araw din. Balang araw! Nuluhod ka rin sa harap ko! Nung inapi mo si Emil, dapat naisip mo na may araw din. Ngayon, ginalaw mo lang sarili mo. Emil Santos, congrats! Nilang ikaw nakakuha ng malaking deal. Natuwa pa ang president. At nakakuha ka pa ng 1 million na commission. Crap, 1 million. Ano, 1 million? Ang galing mo, nakakainggi. Pang-arak ko ang malaking deal na yan. Pinayagan na ng President si Emil Santos na maging team leader ng sales team B. Pinalitan ng pwesto ni Ramon. Tiwala akong sa pamumuno ni Emil, makakakuha tayo ng malaking deal. At yumaman, welcome ang bagong team leader. Welcome ang bagong team leader. Bakit to nito? Welcome, new team lead. Welcome, new team lead. Sige. Pag na-receive ng komisyon, lahat tayo, libre ko. Mabuhay ang team lead! Mabuhay ang team lead! Mga taksil kayo! Magbabayad kayo sa akin! Team lead, sa amin ka! Sa swerte mo, team lead! Dahan-dahan! Ako rin! Dahan-dahan. Ang ganda ng katawan mo, team lead. Uy, umayos kayo! Akin si Emil! Signature. Congrats. Alam kong aasenso ka talaga. Kung di mo ko pinaglaruan, matagal na akong masenso. Chanel, kung may hiya ka pa, mag-resign ka na ngayon. Di ko tatanggapin ang tulad mo. Jerome, lahat naman natakamali. Tsaka, hiwalay na kami ni Francis. Di ko na siya kakausapin. Layas! Kakakadiri ka. Uy, di ka pa aalis. Baka bugbugin kita. Ha? Bakit? Di ba 1 million commission ang kampalubag loob sa puso mo? Anong relationship yun? Nabulag lang ako. Bakit ka pa malungkot? Kahit aso, sinatawan magkasama. Hayaan na. Pagkatapos ng gabi, ilipas na lahat. Marami pang magagandang babae. Humanap ka ng bagay sa'yo. Ano sa tingin mo sa akin? Bala ko sana magtago ng feelings. Pero ang swerte mo, baka maagaw ka pa ng ibang babae. Gemma. Rafa, subukan mo kong ligawan. Kung di tayo bagay, maghiwalay tayo ng maayos. Di kita ayain. Kung sabihin kong may asawa na ako, masasaktan siya. Paano na to? Bakit di siya umiinit? Nakakainip. Di ka nagsalita. Kukunin ko nang pumayag ka. Hello, Ma. Rafa, nandito na kami ng papa mo sa San Isidro. Send mo sa akin address ng apartment mo. Bakit bigla kayo pumunta rito? Vera, sa tinto na si Emil. May trabaho na at nakapasok na sa lipunan. Dapat na ba nating sabihin sa kanya ang totoo niyang pagkatao? Nitong nakaraang buwan, nagkarerang apo ng pamilya Domingo at nakapatay ng tao. At hinatulan ng 7 taon, nakabuntis ng ilang babae ang anak ni Papa Joe. At nag-iskandalo sa headquarters ng kumpanya.
Pero magkaiba si Emil sa kanila. Mabuti siyang bata. Masamang darake pag may pera. Wilfredo, chairman ka ng Dragonstar Holdings. Pero lumaki sa probinsya ang anak natin. Ang dami niyang pinagdaanan. Kailangan niyang itago ang pagiging probinsyano niya para makahanap ng mabuting asawa. Di ako, naniniwalang pera lang ang habon ng manugang ko sa pamilya Santos. Ay, pero sa sitwasyon niya ngayon, napakahirap mag-asawa. Kung di makapag-asawa, hayaan na nating mamuhay siya ng simple. Sir, ma'am, malaki ang apartment ang young master. Ay! Totoy Leo, umalis ka na. Baka makita ni Emil. Opo. Ba? Nag-luxury car kayo. Millions yan, no? Dear passenger, tapos na po ang ride nyo. Pa 5-star rating po, ha? Oh, nag-share kami. Na pala, Mrs., ang ginhawa sa luxury car, no? Makihirap po ako para kumita. Pipili rin ako ng luxury car para maging komportable kayo. Anak, nag-overtime ka ba hanggang madaling araw? Naku, pumayag ka. Huwag masyadong mapakapagod. Ang gusto lang namin ay maging malusog ka. Okay lang po. Normal lang sa lalaki na magsumikap. Ang galing mo. Bilib sa'yo si Papa. Anak, gising ka na, halika. Inumin mo tong sabaw ng manok. Wow! Ang bango! Ma, ang sarap talaga na nandito ka. Ay, anak. Yan ba lagi mong kinakain? Di pwede yan. Pili ka ng masarap. Ma, di ko po ito matatanggap. Kumikita na po ako. At nagtatrabaho kayo ni Papa sa baybayin. Mahirap din po yon. Hay, kunin mo na nga yan. Hi, anak. Kumusta na yung girlfriend mo na sinabi mo sa akin? Kailan mo kami ipapakilala? Girlfriend? Yung ex ko po. Matagal na kaming hiwalay. Wala ka na bang girlfriend na yon? Ay, may sikreto. Sabi ni Papa, pagkasal mo na lang sasabihin. Ay, mukhang maghihintay pa ako. Pero, kasal na po ako. Kasal na pala? Kamakailan lang. Uy, pwede na bang sabihin ang sikreto? Rafa, ipakilala mo muna asawa mo sa amin? Sige. Panggap lang ang kasal namin ni Miguel Ocampo. Papayag kaya siyang makilala ang magulang ko. Pero ano ba talagang tinutukoy na sikreto? Na-appoint na si Rafael de la Cruz ng HR sa sales. Sige, bilhan mo ko ng ticket papuntang Maldives. Business trip. Sasama ba ako? Wag na. Pag wala ako, ikaw ang bahala. Ha? Ganyan na naman. Ikaw mag-enjoy. Ako magpapagod. Mag-honeymoon ka, no? Sige, bibilhan kita ng ticket para sa dalawa. Tsaka papagawan ko ng luxury suite para sa inyo sa Maldives. 1 buwan kayo ni Rafael de la Cruz, di ba? Ha? Anong iniisip mo? Ako lang mag-isa? Kahit kasana kami ni Rafael de la Cruz, hindi ko rin alam kung anong meron sa amin.
Hello? Miguel Ocampo. Rafael de la Cruz. Alam na ba niya na tinulungan ko siya? Oh, may ipabor sana ako. Sabihin mo, pero baka di ko kaya. Nandito, mga magulang ko. Narinig nilang kasal na ako. Gusto ka nilang makilala? Makilala ang magulang. Alam kong peke ang kasal natin. Hindi mo obligasyon na makilala sila. Kung wala akong obligasyon, bakit pa ako pupunta? May sikreto raw ang mga magulang ko. Sasabihin lang daw pag nakita ka na. Kaya gusto kong itanong, wala yon, wag na lang kung ayaw mo. Emil Santos, ano ba tingin mo sa akin? Sige, punta ka. I-send mo ang location. Ano ba? Dapat mas makasama mo siya para malaman ang nararamdaman mo. Di mo ba narinig? Para sa sariling interes lang ako, kinagamit lang niya ako. Oo nga, pero naisip mo ba kung bakit nagalit? Di niya ako pinapahalagahan. Di ba pwedeng magalit? Galit ka kasi di ka niya tinuturing na asawa. President, halata namang gusto mo siya. Gusto ko siya. Pinakaayaw ko pa nga sa kanya. Oo. Ayaw mo sa kanya, di mo siya gusto. Paano kung ako na lang pumunta sa magulang niya? Tutal, di ako magagalit na gamitin lang. Unit 500, Bayan Residence, Lungsod ng Tagumpay. Asikasuhin mo ang kumpanya, ako na ang bahala sa personal mong buhay. Ibook ko pa ba ang tiket papuntang Maldives? Hay, ang babaeng di pa nakakarelasyon ay sobrang slow. Pero dati sobrang in love siya kay kuya. Bakit na yun gusto na niya si Emil Santos? Nakaiba. President, bakit kayo nandito? Kumuha ka na ilang damit para suotin ko. Sige, may bagong labas ang kumpanya. Kukunin ko po. Simple lang sana. Huwag masyadong formal. Ayos ba? President, kahit ano'y bagay sa inyo. Magpalit pa ng dalawa. President, may importanteng event pa ba kayo? Oh. Mahalaga. Mukhang di na siya darating. Sabagay, di naman tayo close. Normal lang na di siya dumalo. Akala, ko di ka na darating. Pangako ko, ginagawa ko. Di mo ba ako masyadong pagkatiwalaan? Tara, umakyat na tayo. Baka nag-aalala na sina mama at papa. Ikaw? Di mo ba napansin na may kakaiba sa akin na yon? Wala naman Huwag na lang. Pinapahirapan mo lang ako. Uy, sabihin mo na ngayon kung gusto mo. Ayoko nga. Bakit siya nagalit? Wala naman akong ginawa. Kakaiba talagang babaeng to. Mimi, alam mo ba ang paboritong ulam ni Emil? Paano ko malalaman? Paborito ni Emil adobong talong. Sige, ipagluto pa ng adobong talong. Ma, pa, nandito na ako. Sato, kakain na tayo. Uy, sino to? Ma, Emil, niluto ko ang paborito mo. Adobong talong? Bakit may isa pa? Anong binabalak ni Emil? Ma, pa. Ex ko po si Chanel Lacson. Ang kapal ng mukha mo. Sumunod ka pa rito. Jamil, gusto sana kitang balikan. Bakit may iba ka ng kasama? Pumayag ba akong magbalikan? Sino ka? Bakit mo sinisira ang relasyon namin ni Emil?
Pasensya na. Matagal na kaming kasal ni Emil Santos. Ikaw ang sumisira. Ano? Kayo? Kasal na kayo? Siyempre, magpapakasal ako sa mas mabuti. Maghihintay pa ba ako sa'yo? Karapat dapat ka ba? Maghihintay ba ako sa'yo? Karapat dapat ka ba? Wag na. Baka di ako dapat pumunta ngayon. Teka. Ayoko ng adobong talong. Pasensya na. Nangunguna pa lang. Tatawag na ako ng nanay. Ay naku, ako ang nagkamali. Ay, mayon lang din ako nakakita ng napapanggap na manugang ang ganitong tao, either baliw o masama. Wala yun, ma, pa. Hindi pa tayo nakikita. Normal lang yun. Mahal, di mo ba naipadala ang marriage certificate natin kina ma at pa? Nalimutan ko na. Tingnan mo, ang tanda mo na, puro kakalat. Huwag mo siyang sisihin. Kasal ng anak natin, pag may marriage certificate na, manugang na ang bahala sa kanya, wala ka ng karapatan. Mahal, narinig mo ba? Ako nang bahala sa'yo, huwag ka nang magrereklamo. Utos yan ni Ma. Narinig ko. Tara, kain na. Ma, ito po. Mga pasalubong ko po sa inyo. Mura lang po. Sana tanggapin nyo. Siyempre, gusto namin. Hey nako, kahit ano, masaya na kami. Patastong bracelet, 300,000 patastong mamahaling relo. Ang galante ng manugang natin at ang ganda pa niya. Sa ngayon ka ba? Sa ngayon na, sa ngayon. Heito. Para sa manugang, anong kinalaman mo? Sige na, may manugang na anak. Itatapon na. Anak, halika, kasal mo ngayon. Isa ka ng matanda. Inom tayo ni Papa. Papa, first time niyo pong uminom kasama ko. Dati, bata lang tingin ko sa'yo. Mula ngayon, ituturing na kitang matanda. Galingan mo, pamilya ang inuuna. Alagaan mo ang asawa mo. Mula nang may nangyari sa pamilya, di ko na naramdaman ng ganitong lambing. Lalo siyang kamukha ni Kuya. Pero hindi siguro tadhana to. Anong gagawin mo? Ano sa tingin mo? Babit nakapikit ka? Tanong ko lang, magkano yung regalo? Ipapadala ko sa'yo. Hindi pwedeng ikaw ang lugi. Puro pa din peke tayo. Okay naman kanina. Bakit biglang nagalit? Victor, mukhang oras na para ipasa tong pamana ng De La Cruz. Di ba parang kamukha niya yung taong yun? Yung Leonardo Ocampo na may matinding galit sa pamilya natin. May emosyon sa tingin niya kay Rafa.
Pero kung anak siya ni Olivia Ocampo, Neil! Pero kung anak siya ni Lorenzo Ocampo, patay tayo! Paano nakilala ng magulang ni Rafael ang basurang yun? Bagong kasal nila. Bakit mukha kang malungkot? Lola, Tungkol kay Rafael, may tinatago ka ba sa akin? malakas ang kapit ng batang Lim. Wala ba siyang nakuha para sa'yo? Lumaki sa probinsya si Emil Santos, pero nasa ibang bansa daw ang magulang niya. Pero kung saan talaga, hindi ko malaman. Nakita ko siya ngayon. Simple lang ang suot, pero di siya mukhang probinsyano. Sabihin mo, anong pakiramdam mo kay Emil Santos nito mga nakaraang araw? Wala naman. Pinilit mo na akong magpakasal, kaya susubukan ko na lang. Pero tingin niya peke lang to. At madaling makipaghiwalay. Payag ka bang makipaghiwalay? Bakit naman hindi? Wala naman kaming feelings. Kung bilang ako takot, magalit ka. Matagal na ako nakipaghiwalay. Di maghiwalay na kayo bukas. Totoo nga, ang ugali mo, mas matindi pa sa akin. Kung di mo siya nagustuhan noon, kahit pilitin ka pa ni Lola, di ka papasok sa civil registry. Ibig sabihin, matagal ko na siyang gusto? Oh, dito nagkataon. Ako ang nagplano nito. Siya pala yung... Hello? Maricel, nandito na ako. May bisa pa ba ang pangako ng pamilya Ocampo noon? Siya bang firstborn Santos? Pag naayos mo na ang issue niyo ng firstborn Santos, siya ka na natin pag-usapan si Emil Santos. Sir, bawal po kayong pumasok. Ipapaalam ko muna. President, batang to, ang tanga mo. Paano ka nakapasok sa Tagumpay Holdings? Kilala mo ba ako? Sorry po, President. Mauna ka na. ba't nandito pang tanghang si Yuri? Tanggalin na. Wala ka ng kinalaman, mauna ka na. Opo. Junior Tan, kung paano mag-hire ang tagumpay at paano mag-empleyo, wala kang karapatang makialam, di ba? Nagbibiro lang. Magagalit ba ako sa hamak na tauhan na yan? Hindi. Di na kailangan. Pag-usapan na natin ang seryosong usapan. Maricel, mahigit 10 taon na tayong magkakilala. Magkasama na tayo simula pagkabata. Ang formal mo sa akin, nasasaktan ako. Ilang taong kang nga sa abroad, normal lang na maging formal. Hindi na tayo magkapareho. Sige, pag-usapan na natin ang seryosong usapan. Bumalik ako para pakasalan ka. Kasal? Mahigit 7 taon na. Nabilanggo ang tatay mo. Nabangkarote ang pamilya Ocampo. Tatay ko ang nagbigay ng pondo. At nagkasundo tayo ng kasal. Kaya ba bumalik ka para pakasalan ako? Magkababata tayo, magkaibigan, at pantay ang estado natin. Dapat tanggapin mo to. May asawa na ako at wala akong balak mag-divorce. Maricel Ocampo. Bakit kayo nagkiwalagang pamilya Ocampo? Showin Santos,
Higit 100 million ang gastos mo sa abroad. 300 million din ang binayaran ko sa sugal ng tatay mo. Akala mo ba galing lang sa hangin ang pera ko? Kung ganon, palalampasin ko na. Congrats sa'yo. Balita ko kulang pa ng director sa sales nyo. Pwede ko bang kunin tong posisyon? Kaya pala siya yung babaeng nakita mo sa apartment ni Emil. Oh, Mongche? Di ko talaga maintindihan. Dati si Emil ay sobrang hirap. Tinapay lang ang ulam. Ordinaryong empleyado lang siya noon. Paano siya pagkakasala ng president? Isang pawn lang si Emil. Isang pawn para labanan ako. Mas pinili ni Clarice na pakasalan ng probinsyano kaysa pakasalan ako. Sobrang binabastos niya ako. Ito, Turing, kung pumayag ka na, huwag mag-alala. Pwede mo kong tanggalin kahit kailan. Hello, teammate. Wag mo nang gawin yan. Nakakaya. Magtrabaho ka na. Ha? Anong meron? Di ba may meeting ka ngayon? Natapos ko na kahapon. Gusto kitang samahan mag-lunch. Luto ko to. Masarap to. Ate Mayet to. Ate, mayet pa rin. Mayet, mayet na lang. Ate Mayet, may aminin ako. Tungkol sa ex mo? Ayos lang. Tapos na yon. Huwag na nating pag-usapan. Ate Mayet, huwag kang magulat. Hello sa lahat! Ako si Sherwin Santos, ang bagong sales director nyo. Narito, Sherwin. Ako si Emil Santos, team lead ng Sales Team B. Ayos. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Ikaw ang nakausap ang Metro Digital Solutions. Ang galing. Ililibre kita mamaya. Salamat po. Bilang miyembro ng Tagumpay Holding Sales Team, dapat lang po ito, wag na po mag-inom. Siyempre, di lang ako nagpapasalamat. Pati na rin kay President Maricel Ocampo ng Tagumpay Holdings. Bilang fiancé niya, tungkulin kong alagaan ang magagaling na empleyado. President Maricel Ocampo ng Tagumpay Holdings. Na fiancé. May mali ba ron? Wala namang mali. Galingan mo. Bilanggo ako sa'yo. Rafa, ang bilis mong paboran ng bagong presidente. Bakit parang di ka masaya? Ang presidente ng kumpanya natin ay si William Ocampo. Di mo ba alam? Paano kung manalaman? Di ko naman siya binabantayan. Madalas siyang misteryoso. At bago ka pa lang, normal lang nga di mo alam. Pero parang wala namang tinatago ang direktor sa relasyon nila ng presidente. Mukhang matatagan samahan nila. Baka hindi na magtagal, makakatanggap na tayo ng balita tungkol sa kasal nila. President, nag-uwi na raw si Ronald Santos. Nakita ko na siya. Nung gumagsak ang pamilya mo, agad siya nag-abroad para mag-aral. Na yung umuunlad ang Fortune Dynamics Corporation sa'yo, bumalik siya. Baka gusto niya ang kasal nyo. Sabi ko na lang na kasal na ako. Pero gusto niya ang posisyon ng sales director. Alam na ba niyang asawa mo, si Rafael de la Cruz? Siguro hindi pa. Mukhang nagulat siya. Coincidence lang. Bakit ka nandito? Dahil nandito ka rin. Mukhang totoo nga. Di na ako manggugulo. Kayo na lang. Sa itsura mo, may sinabi sa'yo si Roberto Santos? Tama. Kung may oras ka ngayon, maghiwalay na tayo. Anong sinabi niya? Ano ba? Na-fiancé mo siya.
Peke naman ang kasal natin. Maghiwalay na. Para di na mas lumaki ang agwat nyo. Kaya mo ba akalain nagpadalos-dalos akong magpakasal sa'yo dahil may tampuhan kami? Wala akong hinala. Wala rin akong karapatang maghinala. Isa lang itong kalokohan. Tama na, payad na ako. Busy ako, labas na. Sige. Paalam. Eh di hiwalay. Di mo ko gusto. Gusto mo ba ako? Rafa, hindi ganun ang relasyon ni na Marian at Roberto. Di na mahalaga yan. Di ako bagay sa kanya. Isa lang ako empleyado. At siya ang presidente ng Fortune Dynamics Corporation. Kaya mo namang abutin yan at ang pag-ibig ay walang atraso sa estado. Pag-ibig? Ilang araw pa lang tayong nagkakilala. Paano magkakaroon yan? Basta, siguradong hihiwalayan ko si Miguel. Hi, Rafael. Huwag mong gawing dahilan ang prinsipyo mo. Di ko pa nakitang ganyan tasad si Marian. Siguradong magsisisi ka sa paglayo sa kanya. Ang laki-laki mo na. Ang padalos-dalos mo. Naku, huwag mong sisihin ang anak natin. May asawa na ang anak natin. Asawa na niyang bahala sa kanya. Wala ka ng karapatan. Mahal, narinig mo ba yon? Ako nang bahala sa'yo. Huwag ka nang magre-reklamo. Utos siya ni Mama. Ano naman na yon? Puro arte lang yan. Ilusyon lang. Tama. Umuwi, na si Rafa. Bakit umalis ka na mag-isa? Di mo man lang ako hinintay. Anong problema, Rafa? Di ka ba sanay sa pagiging masyado kong sweet? Hindi. Hindi ikaw ang problema. Ako ang problema. Nang dumating si Direktor Roberto kanina, napansin kong hindi ka masaya. Girlfriend mo ako. Pwede mo kong sabihan ng lahat. Gemma, di kita maging boyfriend. Pwede bang malaman kung bakit? May gusto ako kay Mariano Campo. Pero kung sasabihin ko ang totoo, masasaktan ko lang siya. Di pa ako nakaka-move on sa ex ko. Akala ko gusto mo si Direktor Roberto. Nagulat ako. Wala yon. Pwede kang mag-adjust ng dahan-dahan. Na pala, malapit lang ang kondo ko. Gusto mo bang makita ang pusa ko? Marunong ma-backflip ang pusa ko. Para makalimutan ni Rafa ang nakaraan niya, dapat nas maging agresibo ako. Hello? Ako si Roberto Santos. Sabi ko, iinuman kita. Direktor Roberto, may gagawin pa ako. Pilt mo ba kung palampasin? Naku, huwag ka na lang pumunta. Mos lang naman siya. Wala yon. May mga bagay na kailangang harapin. Sige, pagkatapos mong uminom, puntahan mo ako sa kondo. Marunong talagang mag-backflip ang pusa ko. Baka takot na si Rafael the Monk, kaya di na siya pupunta. May libre na alak si Young Master Santos. Ang malaking karangalan. Pag di pumunta, patay siya. Si The Monk ay isa lang namang team leader. Nilibre mo ng alak. Karapat, dapat ba siya? Halatang walang modo at tanga. Tuturuan siya ng leksyon ni The Monk. May magandang palabas tayo mayong gabi. Lagi na lang akong inaatik ng hayop na to. Huwag kang magpaubaya ngayong gabi. Tapusin mo siya. Saan ka kumukuha ng tapang para utusan ako? Naku, pasensya na. Susunod ako sa'yo. Ilagay mo to sa alak ni Rafael de la Cruz. Uy, bakit nababike dito? Halis na, nandito ho para mabayad.
Ano ba to? Nagbabay ka pa para magbayad dito. Alam mo bang 200,000 pataas ang alak dito? Kaya mo ba magbayad? Lumayas ka! Mahal, tingnan mo. Inaapi na naman ang anak natin dahil kasal na siya. Dapat na ba nating sabihin ang tunay niyang pagkatao? Di pa oras. Ang issue natin sa pamilya Ocampo. Ay galit ng nakaraang henerasyon. Ikaw naman. Pinapahirapan mo ang anak natin. Wala akong pake. Aaminin ko sa kanya ngayon. Kalma lang. Pero pag-aari ng pamilya Santos ang club na to, nakarating siya. Pero di makapasok, hindi talaga tama yon. Ano utos, Chairman? Sunduin sa labas. Baka mag-alala ang young master. Huwag ipaalam ang tunay niyang pagkatao. Ano? Nandito ang iyong master? Sige, pupunta na ako. Uy, bakit ka bumalik? Di ba pinag-alis na kita? Hindi, may nag-imbita talaga sa akin. Di naman pwede harangin ng customer. Sumusunod lang ako sa rules. Tama na. Anong rules? Mahal na guest. Pasok po, young sir. Ako ang general manager ng club na to. Tawagin niyo kong Manager Reyes. Ibang klase talaga ang mga boss. Young sir, sa VIP room ho, sasamahan ko po kayo. Wag na, ako na po ang magpunta. Ganito, ibibigay ko ang calling card ko. Sabihin niyo lang kung may kailangan tayo. Halamisang VIP room ang bagong pumasok na yung sir. Sa ngalan ko, ipadala ang 2 pinakamahal na alak. Lindo, upo ka rito. Francis, ba't nakatunga nga? Mag-serve ka. Emil, mga kaibigan ko to. Huwag mahiya, relax lang. Salamat. Emil, balita ko. Na-convince mo si Chairman Fermin ng Silangan Group. Wala kaming panama sa'yo. Ay, parte lang yun ang trabaho. Naglabas na kami Marciano isang gabi. Huwag niyong pagurumin si Lindo. Bagay siyang maging kasintahan ni Clarice. Monje, balita ko ba't bumalik ka para pakasalan si Clarice? Wala pang plano. Busy sa career si Clarice. Kaya tulong muna ako. Sa kasal, siya ka na. Hay, kahit magaling si Clarice, babae rin siya. Pagkasal na kayo, ang Regal Holding sa kamay ni Monje baka mas lumaki pa. Ganito pala ang agwat ng tao sa tao. Ang simula nila ay ang dulo na hindi ko abot kahit kailan. Emil, anong negosyo ng pamilya mo? Ordinary boat lang ang sa amin. Tangay tayo. King of sales talaga. Tara, puno na. Tagay na. Anong nangyari? May problema ba sa bola? Mahal, bakit ka nandito? Sa inyo na ang private room. Kayo na bahala sa iba. Aalis na kami. Salamat, Monk. I-video ko lahat ng bag niya. Siguradong masisira siya. Nandito ba si Chris? Ano ka ba? Di ka na mahiyain? Dami na nating pinaglaruan. Huwag mag-alala, di ko kukunin ang mukha mo. Diba sabi mo malapit sina Rafael at President Ocampo? At pinakilala pa sa magulang? Pag nakuha na si Rafael, kay Monk na si President Ocampo. Asa natin sa Monk ang tagumpay natin.
Sherwin Santos! Nasaan si Emil Santos? Si Emil. Kakainom lang namin. Pinapagising siya ng girlfriend niya. Walang hiya! Tabi! Yvette, isang mabahong igat ka lang sa butikan. Akala mo ba asawa mo siya? Kasal na kami. Asawa ko na siya. At daang beses siyang mas mabuti at 1,000 beses pa. Hindi tulad mong ipokrito at basura. Maricel, sumobra ka na? Sino ka ba? Wala kang karapatan magsalita rito. Tabi ka o hindi? Maricel, huwag mong kalimutang may malaking utang na loob ang pamilya Ocampo sa amin. Babayaran ko ang utang na loob. Mas hindi maganda ang makikita mo sa loob. Mas mabuting umalis ka na ngayon para hindi tayo mapahiya. Pag magising siya bukas at naghiwalay na kayo, ituring nyo na lang na walang nangyari. Anong ginawa mo sa kanya? Sumobra sa inom, kaya pinatawag ko ang ex niya. Lalaki lang, pag may alak, kaya ganyan. Di ako naniniwala sa kalokohan mo at hindi siya ganong tao. Hamila, negosyo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Halis na tayo. Mga walang silbi, simpleng bagay di magawa. Mga basura. Monye, ginawa ko na lahat. Ayaw talaga akong hawakan ni Emil Santos. Si Francis Chan humawak sa kanya. Binugbog pa. Walang makakalaban sa gamot na yon. Emil Santos. Mas malalim pala ang pagtingin mo kay Clarice Ocampo. Ayos lang. Isa lang siyang hamak na tao. Marami pa akong chance. Mga walang kwenta. Ano ginagawa nyo? Kilala nyo ba kung sino si Monje? Ha? Ang tapang niyong abihinan niyong master namin. Mamamatay kayong lahat! Mr. Garcia, mali ba kayo? Paano namin binuli ang iyong master nyo? Ang bulag mo! Roberto, di mo ba alam ang ginawa mong gulo? Lumuhag ka! Garcia, dahil lang sa boss mo, ginagalang kita. Akala mo kung sino ka? Pinapaluhod mo pa ako. Puro yabang lang ang mga Santos. Ayos lang na magmayabang ka sa labas. Di sila nakakaalam. Pero alam ko ang background mo. May utang na 30 milyon ang tatay mo sa boss namin. Utang na loob. Bayaran. Ngayon na to. Magbayad ka muna bago ka umalis. Kung hindi, di ka makakaalis dito. Nahuli ako sa oras, kaya di ko dinala ang pera. Uy, boss! Ano ginagawa nyo? Bilisan mo. Sa pinakamalapit na ospital. Pinainom siya ng gamot. Park mo to. Baba ka rin. Lumayo ka sa akin. Layo. Ska, paksa eskinita. Tapos, baba ka. President, di ata tama to. Maghahanap ako ng hotel? Huwag mo nang isipin yan. Parang may mali sa gamot na to. Emil Santos, mag-asawa tayo. Ayos lang kung di mo mapigilan. Lumayo ka sa akin, Jasmine Javier.
Di mo ba naintindihan? Ayokong hawakan ka. Di tayo bagay. Wala akong pera. Di tayo dapat magkasama. Mag-divorce na tayo bukas. Mag-isa ka na sa landas mo. Mag-isa na rin ako sa landas ko. Duwag, alam kong gusto mo rin ako, di ba? Di ko pinansin ang pinagmulan mo. Bakit wala ka pang tapang? Laro lang ba sa iyong kasal? Oh. Sa civil registry, pamilyar agad ang mukha mo. Siguro first love at first sight. Pero alam kong di ako karapat-dapat. Bakit di ka pa umuwi? Nakakainis. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Nagbantay pa ako sa labas habang kayo nasa honeymoon. Takot na baka mahuli. Pag kinasal kami, di na namin kukunin ang regalo mo. Uy, di pwede. At may anak na kayo. Ninang ako. Mahal, ano sa tingin mo? Ayos lang. Aba, ang bilis naman nilang mading close. Magkasundo na agad. Anong meron? Malubang binugbog si Roberto Santos kagabi paglabas niya ng OR. Gusto kanyang makita. President Isabela, baka pinadala mo ang mga yon? Wala akong ganyang kakayahan. Lalong wala akong ganyang kakayahan. Pero sino kaya ang nagturo sa kanya para sa akin? Kakaiba nga. Sinong may lakas ng loob na galawin si Roberto Santos? Gusto kanyang makita? Baka maghanap siya ng gulo. Walang preno ang walang hiya na yon. Tingnan natin kung swerte o kamalasan, hindi yan maiwasan. Suya? Sasama ako sa'yo. Kung itutuloy niya ang pagbanta na maghiwalay tayo, di ka ba atras? Pagkatapos natin mag-usap, may natutunan ako. Kahit wala akong lahat sa buhay. Pero hindi pwedeng wala ka. Ang kapal. Siya ba ang gwapong si Boss Roberto? Di halata. Sobrang pamamaga na ng mukha mo. Sa wakas, nandito na kayo. Ako si Roberto Santos. Aba, si Boss Roberto nga. Bakit ka naging ganito? Sinong bumugbog sa'yo? Mula ngayon ba naka-wheelchair ka na? Hi, Director Roberto. Dahil nasugatan ka sa oras mo, di ito covered ng work injury. Pero huwag mag-alala. Habang napapagaling ka, maghahanap ako ng bagong sales director para pumalit sa'yo. Huwag mo nang isipin yan. Alright. Huwag kayong magpanggap dyan. Gusto ko si Marian. Sa'yo ko to isisi. Bigyan mo ako ng 30 million tapos ilipat ako sa magandang ospital sa abroad. Kung may maiwang kapansanan, buhayin mo ko habang buhay. Ang lakas ng loob mong mamikir! Kayo ba ang pamilya ng pasyente? Wala siyang pera, kaya ang ospital ang nad-advance sa gastos ng operasyon? Kung magpapatuloy siya, magbayad pa kayo 300,000 lahat. Tinga, yang Master Santos. Wala ka man lang 300,000? May malaking utang ka sa Santos family! Nurse, kami po ng lalaking to. Hindi namin siya kamag-anak. Napagkamalan lang po namin ang kwarto. Tawagan niyo na lang ang tunay niyang pamilya. Pero tinawagan namin ang magulang niya kagabi. Sabi nila, pabayaan na lang siya.
Wisit na babae ka! Di ka ba makapagpigil ng bibig? Ikaw ang mamatay. Wala pambili ng gamot. Pag nagka-infection ng sugat mo, magsisipon at magdurugo, mag-fail ang organs. Hindi lang ikaw mamamatay, magiging bangtay ka pa. Lisa, tulungan mo ako pakiusap. Tulungan mo ako. Utang na loob ng Ocampo sa Santos. Babayaran ko sa magulang mo. Sa'yo, kahit magulang mo di ka inaalala. Di kami ni Rafa ang magulang mo. Bakit ka namin naalagaan? Noel Ocampo at Rafa, di ko kayo palalampasin! Unang beses ko makakita ng lalaking ang tigas ng ulo. Kahit na gusto mo ko simula unang araw, sabi mo peke lang ang kasal natin. Mas matigas pa ang ulo mo sa kanya. Makasawa at tapat makakampi. Bakit nag-aawawi pa kayo? Huwag mo nang babanggitin yan! Sige, huwag mag-alala. Itong bagay na to, iisipin ko lang habang buhay. Ay. Grandpa Leon, kumusta ka na? De La Cruz boy. De La Cruz boy. Our town at tayong di nakita. May kailangan lang po akong pag-usapan sa inyo. Ang kasal ng mga bata. Alam niyo po ba? Sa totoo lang, pinilit ko silang kumuha ng marriage certificate. Paglaki nila, hindi na nila kilala ang isa't isa. Pero nakilala ko agad si Rafa. Kamukhang-kamukha mo siya ng bata ka pa. Pero bakit kayo pumayag? Bakit naman hindi ako papayag? Lihim mong tinulungan ang Fortune Dynamics Corporation. Di alam ni Miguel, pero paano ko ba malalaman? Tate, naglaban kami ng ama ni Miguel. Nakaproblema siya at nakulong. Kaya nawalan ng ama si Miguel. Takot kang gumanti siya. Kaya tinago mo si Rafa. Kahit paano, matagal ding walang ama si Rafa. Pantay na. May 1 bilyong handog ako para humingi ng tawad. Para pumayag ka sa kasali na Rafa at Miguel. Na yon, mali pala ako. Iwan mo na lang. Pwede na ring dowry. Mas mabuti iyan. Pa! Bakit ka nandito? Lola, magkakilala pala kayo? Ang sikreto mo pala. Ay matagal na kayong magkakilala ni Lolo Ocampo. Anong sikreto yan? Emil, ngayong ganito na, sasabihin ko na sa'yo. Ako ang Chairman ng Dragon Star Holdings. Dragon Star Holdings? Bakit di ko yan narinig? Isang kumpanya sa baybayin ang Dragon Star Holdings, may halagang 100 bilyon lang. Pa! Ibig sabihin ba'y sobrang yaman mo? Ha? Marcel, naniniwala ka? Oh, Nama. Paano di ko malalaman kung mayaman tayo? Nasa probinsya ako nung bata pa. 200 lang baon ko nung nag-aaral. Pa, di nakakatawa yan. Di kita nilolo ko. Emil, totoo ang sinabi ng papa mo. Alam kong inaalalayan nyo ang damdamin ko. Pero nalagpasan ko na ang insecurities ko kagabi. Kahit na presidente ng Tagumpay Holdings si Maricel, tiyak na magsisikap ako para maging karapat-dapat sa kanya. Kung sakali siya sa labas, ako sa bahay, tiyak na aabot tayo ng 1 bilyon. Basta, magkasama tayo. Limit na kayon. Transfer ko na lang bukas. Basta pera ko, sa'yo lahat. Rafa, di ko nagaya. Tumawag ng ambulansya. Rafa, anong nangyari? Di ko na talaga kaya. Rafa,
Ana, huwag kang sumuko. Kasalanan ko to. Di ko sana to tinago ng matagal. Rafa, lumaban ka. Delikado ang buhay mo. Ikaw! Isang minuto lang ako nagsinungaling. Pero taon kang nagsinungaling sa akin. Nakuha mo na rin ang pag-arte ko. Bata ka. Hello, Kuya Henry. Tulungan niyo po ako sa trabaho. Ano? Kain mamaya? Sige. Felix, anong ginagawa mo? Felix, anong ginagawa mo? Anong gusto ko? Dahil kay Rafael, nawalan ako ng trabaho. Pinag-iinitan ako ni Sean. Wala na akong makain. Ikaw. Wala ka ng pera. Bigyan mo ko ng pera. Dahil kay Rafael, nawalan ka ng trabaho. Hanapin mo siya, ba't ako? Tsaka, hiwalay na tayo. Huwag mo na ako guluhin. Asawa na ni President Marian si Rafael. Gagawin ko ba? Tsaka, kailan ko sinabing payag ako maghiwalay? Dati sunod-sunuran ka sa akin na yung wala na akong silbi. Iiwan mo na ako. Tandaan mo, babawi ako sa'yo sa utang ni Rafael. Dahil ex-girlfriend mo siya. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Ang katawan mo na lang ang may halaga ngayon. Bitawan mo ko. Grabe, may ganito pa ngayon? Pinahirapan ng mayamang ama ang anak sa probinsya ng 20 taon. Ang swerte naman nung si Rafael de la Cruz. Kailan kaya kukunin ng mayamang tatay ko ang anak niya? Sa balita, kinanak kahapon ni Dragon Holdings Chairman Victor de la Cruz ang press conference, opisyal na inanunsyo ang pagbabalik ng nag-iisang tagapagmana na si Rafael de la Cruz na naghirap sa probinsya ng 20 taon. Nakita mo? Si Rafael Santos yan! Girlfriend niya ako! Siguradong pakakasalan niya ako. Magiging mayamang asawa na ako. Pupuntahan ko siya. Paliw na baba ito! Mga kasama, 3 araw na lang kasal ko na. Sana makapunta kayo. Wow! Congrats, Team Leader! Congrats! Congrats, Team Leader! Sinong mapapanggasawa mo, Team Leader? Ikaw na mismo ang makakita. Tara. Ano Marian Ocampo? Boss natin yan ah! Ang galing mo, Rafa! Oo nga, ang galing mo! Ang ingit ko! Wala yon. Naku, Team Leader! Di ko na matutunan ang pag-inom mo. Turo mo naman sa akin ang pagkagwapo mo. Chemang. May girlfriend ka na nung umamin ako sa'yo, di ba? Para mas tumpak, kasal na kami ni Marian Ocampo noon. Bakit di mo sinabi sa akin? Gusto ko sanang sabihin, kaso... Sorry Ate Mayet. Di ko sinadyang itago sa'yo. Huwag kang magalit. Akina, anong imbitasyon sa kasal? Huwag mag-alala. Di ako manggugulo sa kasal. Emil Santos, congrats sa kasal niyo ni Clarice. Pero, nakakalungkot din para sa'yo dahil di mo pinakasalan si Mayumi Sai. Ay, maganda to. Itong to na. Masyadong sexy. Ito na lang. Mas cute. Uy, ang saya ng gruma. Siyempre naman. Kaso, sabi ng security, may kasama kang babae sa rooftop. Oh, may ganun pala.
Nag-uusap lang kaming magkaibigan. Sa tingin ko, may nagugustuhan ta. Kaklase lang daw. Eddie, wow! Angelo, labas ka muna. Kausapin ko siya. Sige. Tandaan mo to. Lagot ka. Uy, mahal. Pakinggan mo ko. Huwag lang magpaliwanag. Naniniwala ako. Toto! Ang bait mo, mahal. Kasi kung di ka busy ngayon, umuwi na tayo ng maaga. Gusto ko na naapektuhan ang performance ko sa kotse. Di naman busy. Pero magtiis ka muna. Sabi mo, naniniwala ka sa akin. Buntis ako. Triplets to, sabi ng doktor. Bawal mo kong hawakan. Baka mapanganib. Ano? Di ba mga 10 days pa lang? Ang bilis naman. Yung sa hotel. Kaya pala, nagkaroon tayo. Sige, magtrabaho ka na. Kailangan na nating mag-ipon ng pampasuso, mahal.